mga mayor nga buotan kaayo, batan-on og kugihan og dako pa kayo future sa iyahang karir sa politika. Ang atong pinalangga na si Mayor Jose Paulo Evangelista. Ayong gabi, Mayor. Kauban po na to, ang mga board members, sila board members, Krista Piñol, Joseph Evangelista, ako gining barkada, kanyan to pa. Ngabatanon pa may. Toto Calibara, Vice Governor Efren Piñol, ang atong incoming Governor, former Secretary of Agriculture, former MINDA Chairman, former Governor Emmanuel Manny Piñol, ang atong mga incoming councilors. Dali lang ha, kapasin ako yung kalimtan. Incoming City Councilors of Kidapawan, Galin Lonsaga, si Boboy Palmones, si Mike Ablang, Jason Sibog, o kinigyod ako gining amigo. Kauban ako ni sa trail sa Kabukiran, magmotor ni si Pipoy Dizon, ang mga boy, Nelson Katamko, Peter Salak, Morgan Melodias, Arnold Sumbiling. Kauban po na to si Vice Mayor Melvin Lamata, Vice Mayor Pug Sakdalan. Kauban po na to ang mga mayor sa mga silingan nato nga mga lungsod. Si Mayor Susing Sakdalan sa Alamada, akong kumpare, Lito Piñol sa Mlang, Janjan Roquero, Eper Dinulan. Sa atong, basin ako'y nakalimtan ha, ayaw mo pang lood kung nakalimtan ako, pasensya na good, kay Maura naghihatag ang listahan. Sa atong tanan nga mga Kidapawan o mga silingan nga mga lungsod nga niya karon, maayong gabi. Ako, gikan ko ng kampanya dito sa Visayas. Pero pagtawag ni Pipoy Dizon, ingon siya ka, sir, kung makaanhi ba daw ka, ingon si Mayor, mali ka Kidapawan, kay doon na tayo prayer rally para sa kang Tatay Digong. Iyon ko mo anha ko poy. Maningkamot yung anak. Ngano? Kaya kini Kidapawan, importante kayo sa kong kasing-kasing. Dili lang tuod kay deghan guwapa dire. Kung dili gipanganak ang akong inahan. Ang akong inahan di gipanganak sa Barangay Matiyo. Sa may taga Barangay Matiyo dire. Di gipanganak akong inahan. Usay ko po, muadhagyo ko. Tungod kay importante na lugar para kanako. Mga higala ko, mga kaigsuunan. Nakita masiguro ninyo ang panghitabo karon. Nganong kamo nasakitan sa mga panghitabo? Nganong nahimo kaning pagdaog-daog nila sa atong Pangulong Duterte na nahimo murag personal na kayo sa tuwa? Ngano? Tungod kitang tanan ng mga Pilipino nagamahal sa atong Pangulong Duterte, sa atong Tatay Digong, di ba? Busa, kung makita nato kung giunsa nila, paglapastangan, giunsa nila, pagbali ang mga balaod, pagbali ang mga proseso, giunsa nila pagyatak-yatak sa atong konstitusyon para lang matuman ang ilang gusto nga mairis ang mga Duterte sa politika sa Pilipinas. Grabe na kayo, di ba? Karon, pagkahuman nilagdala kang Tatay Digong dito sa dahig, kaya balo mo kung sa sunod na buhaton, ilan na pong tanggalon, ilang tantangon sa pwesto pagka vice presidente si Inday Sara. Di ba? Karon, pagbalik na mo karon sa Senado,
Kung makadaog magaling ko, unaog ka ako! Unaog ka ako! Alangan, mga panya pa ba ko ninyo? Oh. Alangan, mga panya pa ko nga. Musugot, kaya mo nga watay senador nga gikan sa Mindanao. Oh, di kita musugot. Kaya kung watay senador nga gikan sa Mindanao, sa mutang daog-daogon ng mga tawhana na. Mga dimungkog na. Busa! Maning kamo ta. Si Inday Sara na pod ang next target nila. Kami gina-target nila. Ako, si Senator Bongo, o ang tanan nga mga kandidato sa PDP Laban, naning kamot yun na sila nga di may makalusot kay para hapsay kayo ang ilang pagtanggal kang Inday Sara sa pagka-vice presidente. Usugot mo? Dili. Busa ako naghangyo kaninyo. Kining, kinasingkasing ning hangyo. Isip mga silingan ta mo. Kaya ako taga Davao Sur naman ko. Diyan naman ko Digo, Santa Cruz. Hangyo lang ko ninyo mga silingan. Unta, magkahiusa ta. Suportahan nato ang line-up sa PDP Laban. Both straight PDP Laban! Kaya nga no, kinahanglan lang nila og 16 ka buto para matanggal si Inday Sara sa pagka-vice presidente. Ang senador, 24. Kung makakuha sila 2/3 vote of the Senate, which is 16 votes, tanggal na si Inday Sara. So, para dili na makuha ang 16 ka buto, kinahanglan kita dunay siyam nga dili mo boto. So sa pagkakaroon, kung makalusot man o galing si Senator Bongo, ako, ang isa pang kauban na to dyan si Binoy, Senator Robin Padilla, tulura in taon mi. So di yun may makakuhag siyam. Pero kung kining gi-endorso ni Tatay Digong, kadugog ba siguro mo, bisag na priso na siya. Ang iyag yung concern, tabangi in taon ng akong line-up sa PDP Laban, mo yung gipaabot ka na to, di ba? Gi-endorso ni Vice President Inday Sara, kaming napulo ka mga PDP Laban. Senator Bongo, ako, Philip Salvador, Attorney Bundok, Jimmy Bundok, si Attorney Congressman Marcolita, Philip Salvador, Attorney JB Hinlo, Attorney Raul Lambino, Pastor Apollo Kibuloy, o si Dr. Maritis Mata. Napulo, nakabuok. Napulo plus isa. Nga si Inday sa Robin Padilla, 11. Kung 11, bisa pag-unsaon nila, dili na matanggal sa pwesto si Inday Sara. Magkahiusa yun ta, mga kaigsuunan ko. Kaya kung di ta magkahiusa, luoy kayo ta sa Mindanao. Mga tambaluslos ng mga tao dito. Usugot pa mo, perminti na ta, daog-daogon. Karon, kung magawas ng waran sa ICC, batok ka na ko. Tuwa naman si Presidente dito. Ilan ang gikulong. Kung magawas ng waran, laban ka na ko. Kaysa may mo volunteer din nga, itago ko ninyo sa inyong balay. Taas ang kamot. Ay, kadaghan. Kadaghan. Busa, pagbantay mo, kung nanay waran, magbalin-balhin ko sa iyong balay, diri ko kinapawan mong tago. Balin-balhin ko sa iyong balay. Dita mo sa wala mo gyud nato gi-recognize ng jurisdiction sa ICC. Wala mang yun, kaya kung saan nato, dili naman ta membro. Nga nung nahimo nila to kay Pangulong Duterte? Nga no? Tungod sa ilang kahakog sa poder, sa gobyerno. Ilang gihimo kato kay President Duterte. Bisag klaro na kayo, maingon sila, pag hearing na mo, Senate hearing, yes, we do not recognize the jurisdiction of ICC. Hindi namin sundin yung warrant ng ICC dahil hindi namin recognize. Pero,
We are bound by our treaty, by our obligations with the Interpol. Pagkatambalos-los nga explanation, no? Wag yun. Bisa pag grade 6 ka, di ka mo tuwa na explanation na. Nga no? Wala gi-recognize ang ICC kay dili na tambembro. Pero, ilang unsa may warrant nga dala ang Interpol? Di ba gikan sa ICC? O nga na mo sunod man ka sa gusto sa Interpol? Pila ra may pagbalibad? Ngayon ka, sorry Interpol, we cannot implement your warrant because we do not recognize the jurisdiction of ICC over the Philippines. Inanara ka simple. Pero sa gihimo nila, nag-andam pa sa dag-aeroplano para siguro ang yun ay biyahe. Kita, kung kita mo hangyo sa Interpol, o napa o, tanawan nito nga kinapawan. O, si Colonel Hector Grijaldo, taga kinapawan na, usa ka kuan nga opisyal, buutan o gligdong nga dili gyud pwedeng diktahan. Tanawa hantod karon nakakulong gihapon. Unsa na mga inustisya karon sa atong nasod? Ang tarong nga opisyal gikulong gihapon, hangtod karon tanawa nakakulong. Ngano? Kay dili nila madala, dili nila madiktahan nga isulti ni Grijaldo dito sa hearing nila sa Quadcom or unsa nga Comcom na dili nila madawat nga dili mo sugod si Grijaldo nga ilang diktahan nga mao ni imong isulti ha ingon nimo nga si Presidente Duterte, si Senator Bato, si Senator Bongo mao ni involved sa pagpanghatag og mga premyo kung kisay makapatay. Lus nganong mo premyo man ko nga trabaho man sa pulis na, di ba? Ilang ikulong tungod kay di nila madala ang mga ligdong nga tao. Mao na ilaha karong gikulong. Ug kisay ilang gituan kadto mga dating mga drug lord protector. Tanawa si Kerwin Espinosa. Drug lord ilaha ang gituhuan para lang gyud himong testigo. Nagahapon sa daw nagdrama-drama, nagpapusil-pusil dito ang buwang. Para ingnon ko nga, para magkakahuag buto. Tinunto. Usa man yung gobyernohan eh. Ang gituhuan mga drug lord. Ang ipangkulong ang mga tarong ka-opisyal. Tuwa. Tarong ka-opisyal taga Kinapawan. Si Colonel Grijaldo. Susubra na nga pakitabo karon. Di na nato madawat. Ako, isip inyong representante sa Senado, representante din sa Mindanao. Ako gayud mo barog. Musukol yung ko bisa magsinumba ka. Nga ang mga lugar, doon na mga probinsya, diri sa atong nasod, nga kontrolado na sa mga drug lord. Sila na magdesisyon, kinsa pwede mamahimong gobernador, congressman, mayor, konsihal, tungod sa kadaghan nilang kwarta, nagikan sa illegal nga droga. Sila na ang makapagdesisyon kung kisa pwede. So, hapit na ta mamahimong narco-state. Usabot pasabot sa narco-state, usa ka nasod nga gikontrol na sa droga. Dili na ang nasod ang nagkontrol sa droga, kundi ang droga na nagkontrol sa nasod. Musugot ba ka niya na? Iko dili lagi, sir. Kamu musugot mo? Musa, gihimo niya, sige, mag-war on drugs na. Bigyan nato ni tanan mga pistihan eh. O to, giuperita na mo. Gihimo niya ang tanan para pagmalinahon ang nasod. After 6 months sa among war on drugs, kung saan mo, bisag asa ko maglakaw-lakaw sa Tibok, Metro Manila, adto ko sa Matondo, adto ko sa Payata, sa Quezon City, bisag asa ko mo adto, o sa sulti sa mga tao. Mingon ng mga tao, sir, daghan kayong salamat sa gihimo niyong war on drugs, tungod kay kaniadto, hadlok may mugawas sa among panimalay, kay daghan kayo nagkalat nga mga adik, mga puser, mga kriminal. Pero karon baligtad na, sir.
kami na naglakaw-lakaw sa kalsada, ang mga adik o mga kriminal, nagsipagtago na, nagsipaglayasan na, sir, tungkol kayo nahadlok sa inyo. Palakpak mga silingan! Pagkawala ni Pangulong Duterte, unsa nahita mo? Na! Tuan na! Nagkalat ang druga! Naanay mga bata nga gipang-rape, 3 years old, gi-rape, gipatay, gilabay sa sagbutan. Sa Cebu, naanay amahan, nga gipatay ang asawa, gipanggilitan ng liog. Sa mga anak niya tulo ka buok, patay tanan. Daghan na, nagkalat ng krimen. Ug karon, ang problema karon ka ng kidnapping. Sobra na, grabe ang kidnapping kung wala mo kibalo. Ang kidnapping karon, daghan na kayo mga dagko nga mga magnate dito sa Manila nga gipang kidnap o gipatay pa. Kay ngano kada indicator nga di na mahadlok ang mga kriminal sa atong gobyerno. So saon na lang ni. Ako naghangyo kaninyo nga inyo kami suportahan tungod kay wala na mo gihimo ni Pangulong Duterte ito para kami mudato, para kami magkakwarta. Gihimo na mo itong war on drugs para masalba ang kinabukasan sa atong mga kabatanunan. Gihimo na mo to para dili mamahimong narco-state ang Pilipinas. Apan karon unsay ilang gibalos kang Presidente Duterte. Ilang Daghang salamat kanyo tanan. Mga higala, one of the best senators from sa mabugnaong hangin. Dunay usa ka tawo nga nag-inusara sa usa ka bugnaw nga kwarto, 1,000 ka kilometro gikan sa Pilipinas. Ang iyang pangalan, Rodrigo Roa Duterte. Si Digong, amigo nako, bisan pa wala pa ko sa politika. Nagaingon sila nga si Rodrigo Roa Duterte kuno adunay nahimong sala sa katawhan sa Pilipinas. If that is true, wala man tayo mahimo diha. Digong is not a perfect person. Nobody is perfect. He was not a perfect president. But there was only one thing perfect about him. His love for the Filipino people. Ingon nila, gidakop si Digong. Kay dunay sala sa katawan. But I will tell you the true story. Istoryahan tamo sa tinuod nga istorya nganong gidakop si Digong o gilabay dito sa The Hague, Netherlands. Let me start with the story of the Unity Team. 2022, nidagan si Bongbong Marcos, partner niya, si Sara Duterte. And they campaigned on the platform of uniting the country under a unity ticket. Apan wala pa mag-init ang ilang lubot sa ilang pwesto, duna na'y usa ka tawo na nagsugod maniobra para siguruhon nga siya ang sunod nga maging leader sa atong nasod. This man is no other than Speaker Martin Romualdez. Nagsugod sila sa kitawag nga People's Initiative. Nagpapirma sila, hatag kwarta pirma, because they wanted to amend the Philippine Constitution. Balhinon ang presidential form of government ngadto sa parliamentary. Purpose? Magpabilin nga presidente si Bongbong Marcos, mahimong prime minister si Martin Romualdez. Apan wala kadto magmalampuson. Busa ang gihimo nila, nagmugna sila og mga programa nga kuno para sa mga pobre. Ayuda, AX, MAX, Tupad, AKAP. Ang ilang intensyon kuno tabangan ang mga pobre. Isa kina kadakong bakak. Because as you all know it, ginapili lang ang hatagan sa ayuda. Kung dili ka supporter, snowflake ang imong pangalan. What is the purpose of the ayuda program?
to influence the local voters so that this coming election 2025, ang ilang mga lokal nga kandidato mudaog para sa 2028, preparado sila sa pagdagan ni Martin Romualdez bilang presidente sa Pilipinas. This is the real story. Digong is just a victim. Gihimo lamang siyang biktima niining dakong plano nila nga magpabilin sa pwesto. But we will not be fooled. God will make a way. God will make a way. I did not plan to run for governor. Kaya balo mo niini, nagadeklaran ako, dili ko mudagan. Wala ko'y interest mudagan pagka-gobernador. Magpahulay nako. Human ako. Naging Secretary of Agriculture nako. Naging first and only Filipino elected chairperson sa United Nations Food and Agriculture Organization. I've reached the heights. Pero ni adtong October 8, last hour of the last day, somebody told me, go to the COMELEC, file your certificate of candidacy, as if that being knew that this would happen today. Ang akong pagdagan, balik lantaw, nagatuo ako, pagbuot sa Ginoo. Kubaya wala. Kay kung wala kumudagan, sigurado nga nagalingkod karon sa atong Kapitolyo, magpabilin sa ilang pwesto o sa 2028, birahon nila ang North Cotabato nga musuporta kay Martin Romualdez. Why? Why? Because ang asawa ni Martin Romualdez, pag umangkon sa bana ni Lala Talinio Mendoza. That is the truth. They cannot deny that. Maugani nga, gusto na akong masabtan ninyo kini. Because ang gipanghimo nilang mga programa, ang agenda nga gihimo nila, dunay kalabtanan sa ilang paningkamot ang magpabilin sa pwesto. But we will not allow them to succeed. Dili ta mutugot nga magpabilin sila sa pwesto kay mahurot ang kwarta sa atong gobyerno. Ang atong utang karon 16.6 trillion pesos. Unsaon nato pagbayad na? Ang pondo sa PhilHealth gikuha na, ang bulawan gipamaligya, PDIC, ang tanang mga pondo nga available, gipangbutang sa mga proyekto nga makakomisyon sila because they are preparing for 2028. But if we win in 2025 in North Cotabato, we will deliver North Cotabato for Sara Duterte. Dili na ko magpadugay. I hope you understood my message. Dili na ko magpadugay kay magkita pagihapon ta. Dunay usa ka importante nga tawo nga mas gusto na ako madunggan ninyo. Anak sa atong presidente. And so, with this message, I would like to call on the people of North Cotabato, dili ta magpadala sa ayuda, dili ta magpadala sa kwarta. Kung hatagan mo kwarta, ibutang sa bulsa. Kung hatagan mo bukas, dala sa kusina. Pero pag abot sa Mayo 12, sunda ang dikta sa gugma. Manny Piñol for governor. Daghang salamat, may gabi. Efren Piñol. Maayong gabi sa inyong tanan. Lipay ko makakita sa mga gwapo o gwapa dari sa North Cotabato. Kumusta man mo? Unsa may gusto ninyo? Ayan ay usa. Ang ilang gibuhat kang Rudy Duterte, mudawat mo. Di kita mo sugot, anak. Okay ba mo, kaning nahitabo karon sa mua, sa mong pamilya, personal, sakit kaayos, tinuod lang. Kay amahan ko manggod to. Unya ingon ana ang ilahang treatment, medyo di po ko makadawat. Kinaaman tay korte dire sa Pilipinas. Unya Pilipino man siya. Ug naaman gyud sa isa, dapat niya sa dire moatubang siya mga sa kung naaman. Pero sugkad tong nahitabo ni tanan ug nakit-an ta mo gikan diri sa kong kilid kamo hanto dito sa likod
naamo sa mong likod pirme, di gyud may moondang tungod sa inyong suporta mga taga North Cotabato. Makakita to si Marcos kurog to yung tuhod. Kadiyot lang ha, kay gusto ko magpasalamat sa kuan. Nag-imbita na ko dire. Kay ako, gusto po ko makakita gyud ninyo, unya personal nga makapasalamat ninyo. Kay kita ko sa kamo nangasuko gyud mo. Sa gibuhat kang Rode. Pero bago ko magpadayon, para walay basig naman ko'y magluod, ako masakon tanan para wa ko'y malimtan. Na si kuan, former governor and appointed DA, Secretary Paring Gov Manny Piñol ato siyang pagpakan. Siya mo iniadto dito sa Davao. Unya, kita mi, nangutan na siya gusto ba daw kumuanhi. Ako alangan. Kung saon na lang, di ko makakita ninyo. Grabe ba itong adlaw? Ang kadtong pagdakop sa iyahan, ang gawas mo. Kadtong birthday niya, nakiselebrate pod mo. Salamat kaayo gyud, no? Kita. Dili gyud ni kabayran ning inyong ginapakita sa muang pamilya. Labi na sa kong amahan. Thank you gyud kaayo, ana. Naa si Vice Governor Efren Piñol, Alamada Vice Mayor and aspiring First District Board Member Toto Calibara. Palihog ko, pagpaka na to. Na incumbent Board Member Joseph Evangelista, incumbent Board Member Doc Krista Piñol Solis, returning Board Member Socrates Piñol, o inyong maisog na sa Kidapawan, Mayor Paulo Evangelista of Kidapawan City. Sa kadaghan manggon, sukad last year, nga giinita nila akong igsoon, pipila ra gyud ka mga tao nga nasa posisyon ang nabilin sa mua. Pero kini mga tawhana nga nangimbita diri sa kuha, kamo diri mayor no Kidapawan, nintingog yun na, nituog yun na kang Rudy Duterte, swerte kay mo na amoy mga tao nga mapili, karong moabotay nga eleksyon nga mubarog para sa inyo ha. Ingani man gud na siya. Ug kabantay mo kani adto. Last year pa lang, wa pay usa ka tuig mo pay pag usa ka tuig ni Bongbong Marcos. Ang unang gibuhat sa Congress nagpadagan og papel na People's Initiative. Dito nimo mahibaw-an nga kaning anak si Junior, si BBM gusto mo sundog og diktadorya nga rehimen. Nga pareho sa iyang papa kaniadto, anto senior nga nagtungtong sa gobyerno, di gusto mo agig eleksyon, 27 katuig nga nilabay diri sa ato ang nasod. Musugot ba mo ingon ana? Kani demokrasya ni. Walay pilion diri. Tanan ay oportunidad kung kinsa gusto manerbisyon mga tao, mutungtong og gobyerno, kay nanglan mo agi kag eleksyon magpapili ka. Dito nako nakita nga naatay problema sa padagan o sa pamatasan sa administrasyon nga naata karon. Tanawa ni sila. Sa kahadlok nila, sa akong igsoon, gisugdan nilag daot. Manudlo sila confidential funds, 125 million, nisulti man ako igsoon. Atubangon ko na, atubagon ko na. Kung impeach ko ninyo, mo atubang siya dito. Pero kabalo mo sa yun hadlock sila nga karon 2028, Mindanao na po ang mahimong presidente sa Pilipinas.
Pero sugdan nila daot. Di sige, mo may kaso, politika man na. O di mo man na inyong gusto. Pero kamo, kita mga taga Mindanao, kamo mga taga North Cotabato, motoo ba mo, kanin tawhan ang nagtungtong nga presidente karon? Kuya, karon manudlo mo? Pila? 125 million nga wa may kasong atubangon. Kunya karon bilyon-bilyon naa sa korte, na sa judiciary karon. Di ninyo matubag. Mga ugok. Ngani lang ni. Awa, ang mga tao gani nga kapildihon, bisag unsa ray buhaton. Mao gyud na. O nawa sila laing mahuna-hunaan, ang ilang gibuhat, ikidnap nila si Rode Duterte. Technically, kidnapping to. O, uwato na to, uunsay ingon sa ICC, kay confident pang gyud me, storya mi sa ko igsoon, ko, unsa may balita diha sa kaso. Kadtong pag nahitabo na, ang ingon dito, wa gyoy kasong mahitabo sa apprehension palandaan ka Rode Duterte. Layo ra kay tinuod. Kani sila, murag yun ni sila ni punit og bato niya, gibonal nila silang ulo. Nagtuo manggod sila, na mawala si Rode Duterte, mawala ilang problema. Pero karon nga gibuhat na nila, abre na ang mga mata sa tao, o karon mas nidako yun nilang problema kay mabati yun nilang kalagot sa mga taga Mindanao. Na si Jimmy Bondok noon, kani mga tawhanan 2016 pa lang yun. Ning uban na sa akong mga amahan o mga loyalista kini sila. So, kung kita manggod, gusto nato nga naay giya ang atong pagpili o kandidato, senador karong eleksyon. Ako hangyo sa inyo total naa naman tayo mga cellphone o internet. Pangitaan ninyo, huwag mo makaila o ganahan mo nga guided ang inyong pagpili o senador. Pangitaan ninyo pangalan, o niya, paminawan ninyo unsa ginapanulte. Mahusay, maayo man tanan, okay man. Ang kana lang, walang takailagin nila. Pero naay pa maagi ana. Pero ako hangyo ninyo, para di na lang gid kung nalain gid mo sa nahitabo kang Rode Duterte, diretsohan ninyo boto tanan. Para kuana. Ana na lang. Total kauban man na, ang amo na mo, kami sa politika, ikaw nga mutungtong diri sa ato ang nasod. Si Rode, ako ang papa. Dugay na Miss Davao. Tod karon, kaluoy Ginoo. Okay gyapon, medyo ganahan ang tao. Ang mga taga Davao karon gisuwayan ko. Nahimo kong Vice Mayor 2019. Pero kasagaran ana tungod na sa kong amahan kay bisag kamuron naa ta diring tanan kay napakita niya nga ang Pilipino naa pagyoy padulngan ug naa gyoy hayag nga kaugmaon. Ayo kanang gidasa sa gawas nga wala dili dapat nga maguol ana. Nay panahon siguro di lang karon basig makabalik ako ama mo man pud na ako ginapangandoy gyud. Di pa gani ko kaadto kay ang imo lang kong buhaton kay basig mula mo gawas ko og unsa mo tan-aw ko didto. Basig gubuton diri sa Davao ba ana mga style gyud sa kuan karon gobyerno. Salto kay ba? O sige lang okay ra man. Lauson ko na ng eleksyon, basig makagawas ko, matanaw ko dito sa kuamahan. O ay, sumbong tamo sa inyong asawa. Nabay mga Ilonggo dre?
Oo ba? Ang akong kuan, ako ang partner, Ilonggo, Ilocana na. Oh. Ako mga anak, Ilonggo, Ilocana ang lahi, ana. Ako, Bisaya, Maranao. Bisaya, Maranao, ug Buotan. Totoo mo? ang ang importante, ang nindot kaayo karon kay bahaw ta karon. Ang ilang gibuhat man gud gimaniobra nila ang kwarta sa gobyerno. Sumo na nabawasan nimo PhilHealth, nabawasan nimo edukasyon, nabawasan nimo dito ana tanan. Karon gibutang na nila tanan og ayuda. Kaning Congress, daghag mga congressman pod sa lain-laing lugar sa Pilipinas nga gibutang nila nga mo'y padaganon nila sa lokal. Ang uban himuon nilang mayor para magunita nila ang kada syudad ug munisipyo diri sa Pilipinas. Sumo na ang pamaagi nila karon kanang gimaniobra nilang kwarta tungtungan sa ilang mga politiko ug nila aron mo'y gamito nila kanang ayuda para usbo ng hunahuna sa mga Pilipino. Tanaw ninyo kini sila. Tanaw ba nila, mausab nila ang una-una sa Pilipino, pinaagi lang sa ayuda? Nakaminos ragyod kayo ni sila, gyud. Kaminos ragyod kayo ni sila. Ang among ginabuhat, anak, kaniadto, ang ako amahan, nahuman ang pinakaunang termino niya, mayor diri sa Davao. Ang gipuli, vice mayor. Karon, niya, ang sabot, mabalik ako amakan, puli na po sila. Niya di naman gusto mo naog. So nahimong admin ni karong unsa. Admin ning vice mayor niya kaniadto. Pag abot og eleksyon, ang giingon lang gyud sa kong ni Rode, sa kong papa. Waan ninyong kwarta, pero botoha ang kinsay nasa kasing-kasing ninyo. Ingano man pod, kana manggod, buwis na. So kitang tanan nga nagapanarbaho, mupalit og bisag unsa goods and commodities dias mga tindakan na ay resibo, nagabayad tag buwis. Unya karon para to embody our hopes and aspirations not only for ourselves but for the future. Moabot yun ang ana nga kuan. Basta dungan lang ta perme, salig lang ta sa ingon ana nga panguna-una. Moabot gyud ta diha. Naginusara ka. Pero wala ko mag-expect nga ingon anay kadaghan ang mga adto diri karong gabion na. Mo nang ako basig magkita mi pohon sa kong igsoon. Sultihan ako. Mapakita na ako sa picture niya, ingnon ako nga daghang pong gahuwat niya dire. Sultihan po na ako amahan nga pakita ko ni siya ka para malipay ba kay bawas nga daghan po nga nagmahal niya. Salamat gyud kayo. Ang ako ang gusto lang unta pod ipahibaw sa inyo ha. Og ang nahitabo man gud karon, di man gid unta namo gusto nga mahimo ning Marcos ug Duterte nga istorya kay dili man na para sa duha ka apelyido para ilogan ang usa ka nasod. Para sa tawo man gud na siya. Pero sila man gud ga-insist gyud ani nga narrative. Mo nang sige sila kumpara nga unsay nahimo Duterte karon, mao ni imi karon nga nana. Sige sila ingon, sige sila pugos nga way krimen, nga way problema. Ang problema sa uyab lang mo naa. Wala eh. Sige sila insist ana nga narrative. Mo na unta kining kauban ako karon si Mayor Pao Evangelista o maabotay nga gobernador ninyo si Manny Piñol ug makaubanan nila.
Maoning mga tao nga wa mo biya kang Rudy Duterte. Timan ninyo. Nya labi na. Okay ra siguro laki, musaway siguro kung laki siguro. Unsa naman eh. Kaning kuan ang wa noong ko bay. Lugawan ni boy. Long live. Long live daw mga brother. Oh. Asan ako? Hindi, kani mga tawanan. Kadali lang ba? Storya ako ninyo. Yan yung mga tawanan eh. Ibaw mo, ang politika sa Pilipinas, sa makanunayon, historically, tanang, basta admin ang kontra gyud. Untay admin. Wala gyud kay imuha diha. Biyaan gyud ka. Muna kini silang mga tawhana, si Gubman ni Pinyol o kini si Mayor Pao Evangelista, ingnan ta mo. Dili lalim. Labi na si kuan kani si si Mayor Pao. Incumbent mayor dili lalim nang iyang ginaagian karon. Di na lalim na. Bisag ako pero mo ko mahadlok. Ngano man di ay? Sige lang sila panghadlok. Kaya nga ni, pero di nga naman di ay. O di, presuwa ko ninyo. So may sa na ako, ko'y sala nila. Ang ako sala rin, ang pagpanulti raman. Tinuod, mampod. Huwag na makako, di, kita mang taran, usahay. Hindi ba? So may kuan. Pero, wala ay. Kaning ako ang maabot pang daw ko diri Kidapawan paraan ni be. Dili manggod ang nakataya na manggod karon, dili lang man ni amo ang pamilya kung papa. Ang kamo man eh. Storya ni sa mga tao sa Pilipinas, mga Pilipinong ginastoryaan diri. Unya gusto nila himuong kaharian nila nga wala, pwede. Wala ingon ana. So, timan ninyo kani mga tawhana gyud believe ko. Walay basta. Ang politiko, dali ra kay nahadlokon. Kundi nimo hadlokon og kanang tanggalo nimo, hadlokon nimo kwarta, maganaan na, maglisod na. Pero kani naa dire, kuyaw ni ng mga tao, buo ang loob ana. Mao na timan-an ninyo. Serte mo. Unta magdugay pa ning mayor niyo diri sa Kidapawan. Unta si Gobernador Manny Peñol, mahimong gobernador ninyo karon moabot nga eleksyon. Tanaw na ko, dili na sayop. Tanaw na ko, dili na sayop. Yan. Ikabaw mo, gatong pagsugod, maisog last year, dugay naman ko si yaw-yaw. Una na kong yaw-yaw. Suko, yung kay ko. Pulbaan ko pagkahuman, ay. Pulba, ay. Presidente ko na yung kalaban. Pero mo lagi na, pag-abot sa mga istorya na yung anani, mabuhay ang North Cotabato! Mabuhay ang North Cotabato! Mabuhay ang Mindanao! Mabuhay ang Pilipinas! Thank you kayo. Maying gabi sa inyong tanan and God bless you all. Salamat kayo. Thank you. Alright. Daghang salamat.